naman kami ni nanay eh. Yung buhay ko, or yung struggle ko sa buhay na bali na separate yung mother and father ko. So 7 years old ako na. Pero yung typical na bata na masaya lagi, kumpleto, family, Pasko, bagong taon. Bali napalitan lahat din na galit, yung pag-iiganti sa mga bagay-bagay na gusto magpatunayan nasa bata. So yun, nag-start ako na gano'n. Hindi ko alam yung gagawin ko, bakit nangyayari yung gano'n. Parang sobrang emotional. Siguro gano'n talaga pag nagiging resulta ng broken family. So yun, naging naging punching bag ako ng tatay ko ng kabataan. Siguro dahil hindi ko maintindihan kung bakit ng bata pa. Pero as long as lumalaki ako, habang lumalaki ako, nagigets ko kung ano yung pinagdadalingan ng gano'n. Ayun, as time goes by, every time na ginugulpi ako ng tatay ko, nag-iisip ako kung ano yung gagawin ko, bakit ba ginagawa sa akin ko, kung bakit. Tapos yung pinabubuhay ko ng ganong edad, sa 10, 9, 8 years old na ako. Yung addict, snatcher, puro, yung gutom, yun, natuto akong magnakaw at the age of 8. Kailangan mo kasi yun Rehabilitation Action Center ata, meaning ng RAC. Ayun, napunta ako doon for 2 years ata, 1 year. Pero umulila ka sa bata, hanapin mo yung nanay mo, kung hinahanap ka pa nila. Kasi ako parang hinahanap ko talaga yung nanay ko kasi naiwan ako dun sa part namin ng tatay ko. Then tumakas ako doon. Nung nakatakas naman ako doon, syempre paulit-ulit na takas yung ginagawa ko doon. Nahuhuli din naman ako. Yun na naman, binubugbog na naman ako ng tatay pa every time na hindi ako control ng sarili niya or sa galit niya dahil mag-isa lang siya or dalawa lang kami magkasama. Nagkaroon ako ng idea, ba't di ko kaya hanapin yung nanay ko? Then nakita ko naman kung saan ako napunta. Yan. Gulat na gulat yung nanay ko kasi marami akong sakit nun eh. Siguro, hindi ko alam kung parang TV ata. Kaya may upo ako doon. Siguro dahil kakahiga ako sa sahig, walang karton, or kung saan ka na lang abutan ng gabi, parang ganun. Tapos nagulat ako one day, parang binalik ako ulit ng nanay ko sa tatay ko. Pero doon na mas lalong nagbago yung lahat talaga sa akin. Siguro bakit ganun at kaya ko nang gawin yung kumbaga nung bata ko, isipin ko lagi, pipiliin ko pa yung mabuti. Pero that time siguro na parang wala na nagmamahal sa'yo, ganun. Kaya naranasan ko lahat yun. Siguro, ayoko na lang isa-isa yun. Pag nakakaw, kung ano man, pagtitura, lahat. Siguro at the age of 10, mag-iyosin na ako. Umiinom na rin. Walang iya kang babae ka! Sino yung kasama mo kanina? Pwede ba? Huwag ngayon. Masama ang pakiramdam ko. At bakit hindi? Di ba may pasweet-sweet pa kayo kanina? May pahalik-halik pa kayo? Huwag kang sumigaw. At bakit hindi sisigaw? Huling-huli na kayo kanina, ako pa yung masama? Oo na! Nakita mo naman, di ba? Nagtatanong ka pa. Hindi na kita mahal! Kaya niloko kita! May iba na akong mahal! Kaya pala gabing-gabi ka na umuwi, may iba ka nang inuuwian. Aalis na lang ako! Talaga, maghiwalay na lang tayo! Sai, halika nga dito. Sai, di ba sinabi ko maglinis ka ng bahay? Iniwan na nga kita dito para maglinis ka, hindi ka pa rin naglinis? Anong ginawa mo dito? Tay, sorry po. Mabisi po ako sa mga assignments kaya hindi ko na po napansin yung oras. Naparating na po pala kayo. Ano, sumasagot ka pa ha? Ano, pati pagkain wala tayo? Pagpapakamatay lang ba tayo dito sa gutom? Ha? Umalis ka nga dito! Kamukha mo yung ina mong manloloko! Sa pangyayaring ito, nagbago ng tuluyan ang buhay ni Sai. Natuto siyang kumapit sa patalim at maghanap buhay sa masamang paraan. Pumasok siya sa pag-i-snatcher. Pinalo, nandito yung wallet ko. Iba-iba na naman ako. Wala, ba't ang gaan? Wala, walang laman.
Magnanakaw. Mayroong isang karinderya malapit sa may paaralan. Ang karinderya ay puno ng mga estudyante nang may nakita siyang ulam na nakaplastik. At dahil gutom na siya, ay kinuha niya iyon ng patago. Ayun, uwi ng mga estudyante. Paano kaya makadiskarte neto? Yun, karinderya. Samantalain ko baka makadekot ako. Hoy! Ulan ko yan! Kinupkup siya ng mga madre at naging batang madre. Gumagawa sila ng rosaryo. Doon na siya nahanap ng kanyang tatay at lola. Ngunit, binubugbog rin siya uli dahilan ng kanyang muling paglalayas. Dahil doon, nakapag-isip siya na hanapin ang kanyang ina. Kuya, may kilala kayong ani. Taga dito ba siya? Sino ano ba? Ani Ogaro, kuya. Wala, ang tulis ng lalaki. Ate Sandali. Bakit? May kilala kayong ani, te? Taga dito ba yun? Wala kami kakilala. Pumunta ka na sa polis, baka matulungan ka kanila. Hindi kami hanapan ng nawawala. Sungit ka naman. Sabi sa ulam niyo. Nay? Hala, Nay. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nandito? Sino kasama mo, ha? Hinahanap po kita, Nay. At wala pa akong kasama, Nay. Lumayo ka nga. Dumi-dumi yung bata ka. Tara nga. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ba't ang dami-dami mong sugat? Kaya nakuha ko to sa pagtulog at nahawa na rin eh. Hindi ka pwede tumuloy dito sa bahay ko. Kasi mahawaan mga anak ko. Hakatid na lang kita sa tatay mo. Paolo na naman ako sa sabong. Ano ba yan? Di ka pa tumitingin sa dinadaanan mo? Bakit ka pa kasi bumalik-balik dito eh? Doon ka nga sa nanay mo, parehas kayo walang kwenta, mga hampas lupa. Ano bang ginawa ko? Wala naman akong kasalanan eh. Hindi ko naman kasalanan na iniwan kami ni nanay eh. Ba't sa akin sinisisi? Ako nga pala si Soyri Lugaro, 32 years old. Kung paano ako nagbago, namit ko yung isa kasama ko sa tubigan. Siguro parang naging bread and butter kasi namin during pandemic is yung mga essentials kung ano yung mairaraket mo that time kasi wala talaga work. Fast food sarado, or pa-close yung iba. Parang yun yung naging bread and butter namin. Bread and butter ko mismo lang pandemic. So, sideline ako na sa delivery sa water station. Kaya namit ko yung kapatid ng may-ari doon. Tapos, every Sunday parang, kasi nang time na yan, hindi na ako nagsisimpan yan almost. Kasi before pandemic, di na talaga ako nakapagsimpan yan. Kahit na pray, wala din. Kumbaga palakasan na lang ng garden angel ng pandemic eh. Pero hindi talaga. Ayun, namin sabi niya, sama ka na sa, Kuya Soy, attend kami ng church. Ako, hindi mo ako naniniwala that time, siguro. Ginagawa nito mga to tuwing Sunday. Ayun. Wala lang, siguro, second ulit, parang niyaya nila, attend ka, okay doon, ganyan. Tapos, si Henry nga, parang may kwentuhan niya, Kuya, attend ka, ganito, okay doon, ganito. Nag-try ako, sabi ko, sige, samahan ko kayo, makakasama ko lang. Ayun, lang pagpunta ko dun sa church na yun. Gulat na gulat din ako ba, nung ginagawa ng mga taong ito, bakit? Parang feeling close ako, gano'n. Ang mga ginagawa dito, maging active ako, baka siguro gumaan yung pakiramdam ko, gano'n. Love of the Father, and so that we can be established in our identity as sons and daughters.